Yung mission ko dito para sa kabutihan. Ang ikaw lang. Sa kabutihan. Ba't ka nagpunta dito? Sa mundo ng mga tao? Ha? Eh, hindi mo buwama ka. At yun nga. Ay, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ako maghanap ng gulo. Gusto lang kitang kausapin. Tek na yan. Sabi na. Nakita mo lang. Itak mo, may ano ba yan? Ay, bakal mo layo ah. Buka. Gusto mong masubukan yung lakas mo. Oh! O ito, sa'yo. Oh! Ito yung itak mo. Ah! 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 Ito, gusto mo. Huwag ka na dito. So ngayon mga mahal kong kapatid, so napunta ako dito ngayon sa location na ito kasi may nasagap akong tauhan ni Lucifer. So nasagap ko ang kapangyarihan ng mga demonyo. So, kaya ako napunta dito ngayon kasi mayroong ipinadala si Lucifer sa kanyang mga tauhan na harangin yung aking mission dito. So sana ay makita natin itong demonyong ito para mapatay natin to. So yan mga kapatid ko, hindi ko ito inaasahan na magpadala rin pala ng tauhan si Lucifer dito sa mundo para pigilan ang aking misyon. Itong area na ito, dito ginaba ni Lucifer ang kanyang tauhan para puksain ang mabubuting tao, at kasama talaga ako talaga ang mission ng mga demonyong ito kung bakit sila nandito. So sana makita natin itong demonyong ito para mapigilan din natin ang kanyang misyon dito sa mundo. At alam ko hindi lang to nag-iisa, maraming pinadala si Lucifer dito sa mundo para pigilan ang aking misyon sa pagtudas, sa paghuli ng mga masasama. So sana ay mapakita sa atin to. Pero pag mahuli natin to ngayon, mga mahal kong kapatid, ay gusto ko kausapin muna kung bakit talaga siya nagpunta dito sa mundo ng mga tao. At isa pa mga kapatid, itong tauhan ni Lucifer na ito ay nagmumula pa ito sa impyerno. Hindi rin basta-basta ang kanilang lakas, may kalakasan din sila. So sana makita natin to at para mapigilan din natin sila. Hindi ko talaga ito inaasahan.
magpunta din sila dito sa mundo ng mga tao. Pero nasisiguro ko hindi sila mananalo sa akin kahit gaano ko sila kalakas. Ito ang pinakaayaw kong mangyari, mga mahal kong kapatid, na pati ang mga demonyo ay magpunta rin dito para gumawa ng misyon sa kadiliman. Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Ama. Ramdam ko ang kanyang enerhiya, andito na siya ngayon. Pero sige lang, hintayin natin na siya mismo ang lumapit sa atin. Kasi alam ko rin, alam na niya na andito na ako. So sasalubogin ko siya at para malaman natin kung ano talaga yung kanilang mission dito. Pero alam ko na ako talaga ang kanilang kontarya. At ito mga kapatid, meron lang po akong gustong ipaliwanag sa inyo. So dahil isa akong anghel na nagmula sa langit at pinadala ko dito ng ating Diyos Ama, hindi ibig sabihin na hindi mauubos ang lakas ko dito sa mundo. Kasi yung aking kapangyarihan ay malaki talaga ang diferensya. Kung nasa langit ako, hindi mauubos ang aking lakas. Ngayon, naandito ako sa mundo ng mga tao, darating talaga ang araw na mauubos din ang aking kapangyarihan. Pero huwag kayong mag-alala, kasi kung dumating man ang panahon na manghihina din ang kapangyarihan ko dito sa mundo ng mga tao, lalo na ngayon na si Lucifer nagpadala ng mga tauhan dito. Pero kahit ganoon pa man, huwag kayong mag-alala kasi may solusyon dyan para magtagal ako dito sa mundo ng mga tao. So may solusyon dyan. So gani aking sinasabi kanina, darating ang araw na manghihina ako, dahil lalo na ngayon nagpadala sa Lucifer ng mga masasamang tao, mga demonyo ito. So hindi talaga mapigilan na magamit ko ang aking orasyon. Hindi basta-basta mga kalaban ito. So sila ang aming kalaban doon sa kabilang mundo, hindi dito. Ang hindi ko lang inasahan kung bakit sila ipinadala ngayon ni Lucifer. Hindi lang to nag-iisa, may kasama pa ito. So gana aking sinasabi, manghina man ang aking kapangyarihan, malalaman niyo yan kasi aakyat ulit ako sa langit. Pero kung ayaw nyo na bumalik ako sa langit at iiwan ko ulit si Jigo dito, may solusyon dyan. Kailangan mag-alay si Jigo sa akin para hindi ako pabalikin ng ating Diyos Ama sa langit. Yun lang talaga ang paraan para magtagal pa ako dito sa mundo. Gusto kong tulungan lahat. Alam ko marami pang kalaban. Andyan pa si Supremo, napakademonyo din yan. Walang pinagkaiba yan sa mga tauhan ni Lucifer. Andyan pa si Ligaya. Matagal, alam ko matagal ng commander yan. Minsan mawawala, minsan bumabalik. Pero alam ko ang kahinaan nila pag makaharap natin sila. So yun lang talaga ang paraan. Kasi pag dumating naman ang tamang panahon na manghina ako, so kung taakyatin ako ng ating Diyos Ama sa taas, wala akong magagawa. Pero kung gusto nyo na magtagal pa ako dito, kailangan mag-aalay si Jigo ng kambing sa akin. Walang pinagkaibang alay ko doon sa ama ni Jigo. So gusto ko lang ipaliwanag, baka magtaka kayo kung bakit bigla ako mawala, kung bakit biglang bumalik itong kamera.
kay Jigo. Kasi ako bilang guard angel ni Jigo, tingnan niyo naman, halos magkapareho kami ng galaw. Halos magkapareho kami ng pag-deliver ng salita. Ang pinagkaiba lang, yung boses ni Jigo ay parang matapang yung boses niya. At saka medyo mahaba lang, medyo konti lang din yung pasensya ni Jigo. So ako, kahit na nakaharap na natin yung ating kalaban, malalaman niyo yan kung ako, kay Angel Jigo o si Jigo. Kasi gaya ngayon, ng aking panalita, ay kalmado lang kasi ganyan talaga. No, kami mga guard angel sa bawat tao. So, hindi kagad kami gumagawa ng galaw na ikapapahamak. So pinakausap natin yan, binibigyan ng pasensya. So kagaya nito ngayon, itong tauhan ni Lucifer, mga demonyo ito, so kakausapin ko lang muna. So alamin natin kung ano talaga ang ginawa ng bakay. So basta yun na nasabi ko na sa inyo, na sana ay hindi kagad ako makabalik sa langit na, kasi ako din gusto kong tumulong pa, pati yung ating Diyos Ama. Pero siyempre hindi ako hayaan ng ating Diyos Ama na manghina na lang dito sa mundo ng mga tao. Kasi kung doon lang talaga sa langit, walang panghihina na mangyari sa akin. Pero dahil andito ako sa mundo ng mga tao, dahil talaga ang panahon na manghina ako. At pag kayo mag-alala, kasi meron namang meron pang magagawa para hindi maubos agad yung aking pangyarihan. So yun ang alay, wala nang iba. So sana ay kung dumating man yun, may makatulong kay Jigo para maalayan ako. So yun lang, aking napaliwanag sa inyo lahat. At may mga nag-comment na kung ano daw dapat gawin para na makapunta doon sa langit. At may nag-comment din kung ano ang purpose ng simbahan. So sige, paliwanag ko sa inyo ang simbahan. So ang simbahan, ginagawa yan ng bahay, no? Bahay yan ng mga kung sa Bisaya pa, yung nagtuo ba na may ginawa. Pero ang simbahan, ginawa ang simbahan para marinig na ang salita ng Diyos. So kaya tayo pumapasok ng simbahan para marinig natin kung ano yung mga nangyayari, no? 3,000 years ago, 2,000 years ago, kung ano yung mga laman ng Biblia. So yun ang purpose ng simbahan, ginagawa yan para marinig natin ang salita ng Diyos. Pero alam ko marami ang pumapasok sa simbahan, pero yung kanilang puso ay wala talaga, na parang wala lang, pasok labas lang sa simbahan, na parang walang nangyayari. So ang simbahan, hindi yan makapagligtas sa isang tao. Yun ang katotohanan, no? Kung hanapin natin ang Panginoon, hindi sa simbahan, hindi sa simbahan. Kung hanapin mo ang Diyos, no, ang tagapagligtas mo, kung gusto mo talaga siyang hanapin, dyan sa puso mo. Kasi ang simbahan, ginawa yan para marinig ang salita ng Diyos. Pero walang mangyayari. Nakakarinig ka naman ang salita ng Diyos, pero hindi mo wala naman ang Diyos sa ating puso. So yan, may nag-comment kasi, nabasa ko. So kung gusto mong hanapin ang Panginoon natin, hanapin mo dyan sa puso mo, wala nang iba. Kung tumawag ka man sa Kanya, isa puso mo yung pagtawag sa Kanya. Ganun lang kasimple yan. Kasi ang simbahan, hindi yan makapagligtas sa isang tao. Ang makapagligtas sa iyo ay ikaw mismo, dahil sa puso mo, no? So yan, seryoso ka, isa puso mo ang ating Diyos. Yun lang. So yun lang, gusto ko lang paliwanag yung may nag-comment kasi, nabasa ko. So marami nagsimba na walang Diyos. Ganun lang kasimple. So yan, hindi mo mahanap ang Diyos. Kung gusto mong hanapin ang Diyos, nasa puso mo lang. Kasi wala magagawa yung marami kang salita. Oo, nagdarasal ka, pero wala sa puso mo, useless yun lahat. So yun ang muna ng ating paliwanag. Sana
kita natin itong tauhan ng super dito ngayon. Kasi gusto kong alamin kung bakit siya nandito, kung ano yung kanyang mission. Pero alam ko, ako talaga ang kanilang mission. Gusto nila akong pigilan sa aking plano. So, pasensya na kayo kasi gusto ko lang i-explain kasi may nag-comment kasi. So ulitin ko, walang simbahan na makapagligtas ng tao. Makapagligtas sa'yo, sarili mo mismo. Kasi diyan ang aking sinasabi kanina, maraming nagsimba na walang Panginoon, walang Diyos sa buhay. So kahit hindi ka nagsimba, basta yung pagtawag mo sa Panginoon nandito sa puso mo. Ganun lang. So ramdam ko, malapit lang dito itong tauhan ng sakya na pinadala para pigilan ang aking mission. Ramdam ko na siya, malapit lang dito. So may sumabay pa na uwak. Ito mga uwak na ito alam ko, mga spy ito ni Supremo. Pero wala akong, hindi ko papansinin yan kasi bali wala naman yan sa atin. Ayun na, yan ang sinasabi ko. Kaibigan, halika muna dito. Relax ka lang. Relax ka lang kaibigan, relax ka lang. Alam ko kung sino ka, kaya relax ka lang. Halika dito konti. Kasi gusto ko tong kausapin. Ayan mga mahal kong kapatid, mayroong sandalang. Relax ka lang, huwag kang gumawa ng relax lang. Kasi alam ko kung saan ka galing. Agad, kabala ko ahagikan. Gawin ipadala dari anila daya. Huwag kayong mag-alala kasi yung mission ko dito para sa kabutihan. Ang ikaw lang. Si kabutihan. Ba't ka nagpunta dito? Sa mundo ng mga tao? Ha? Eh, tungod ni mo buwanga ka. At yun din ha. Ay, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ako maghanap ng gulo. Gusto lang kitang kausapin. Kuhan-kuhan na kabusin. Na, Kasi ang hangad ko dito ay gagawa ko ng kabutihan. Pero hindi ka pa nabagsak dito sa mundo ng mga tao. Alam ko na mayroong pinadala si Lucifer na para yung plano ko ay maharang ninyo. mga kabalo. Tungod sa kumagahe. Alam ko naman na malakas. Alam ko na malakas ka pero relax lang. Gusto lang kitang kausapin. Wala kang lugar dito sa mundo ng mga tao. Sa walang lugar. Ha? Kasi demonyo ka tauhan ka ni Lucifer. Kabalo mo lagi sa kuhan na. Alam ko. Alam mo nga ako kung saan ako galing So relax ka lang. Pag-usapan natin to. Pag-usapan. Oo, may itak ka pa. Tungod ni mo. Bakit ako? Ha? Relax ka lang muna. Sa mga vlogger. Tutangin na. Hindi, huwag mong idamay. Ang tanan. Huwag mong idamay ang mga vlogger dito. Walang kasalanan ng mga vlogger. Kasi kung bumaba ka dito para sa akin, para harangan mo yung mga plano ko, mission ko, huwag ka mong damay ng ibang tao. Yung mga damay. Wait lang, dyan ka lang. Relax lang. Kasi hindi naman ako naghanap ng gulo. At yun, di ka muhanga ka. Relax lang. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Kung patay ni mga kuhan diri sa kalibutan. Kung sa may akong ipatay,
Kung patayan ako ang mga dautan? Oo. O syempre, kasi masama sila. Kasi masama. Masama yung mga pinapatay ko. Semua. Mas ginahan si Lucifer na. Syempre, Patay man mo. kasi mga demonyo kayo, mas masaya kayo kapag makapatay kayo ng mga buting tao. Pero kami na mga anghel, alam mo na ang anghel ako, di ba? Kaya relax lang muna. Kadlukan mo buwang ka. Ah. Relax lang. Doon ka sa unahan. Kasi gusto lang kitang kausapin. Doon lang. Kung gusto kong kausapin. Relax ka lang. Alam ko kung anong mission mo. Ang tigilan ninyo ako. Pero alam ko hindi niyo matigilan. Pero kung gusto mo na Sige lang yung Pep. wala yan sa akin. Tik na yan. Ganun Okay na. Nakita mo na. Hindi, anong kaya mong gawin? Yung itak mo, may ano ba yan? Oo, ganun. Anong kayang gawin yung itak mo? Wala ka rito, Kasi tingnan na tuloy mo kagahi. Kupatan mo layo may ka. Utang na. Ano sasabi mo na makamana ko sa itak mo? Wala naman Sama ng mga kahuman yung mga kung hindi makamatablan buwang ka. Ha? Wala kami na dito. Gusto ko itong usapin. Wala ka rito. Bahala ka ng buwang ka. Dito lang, hanggang dito lang. Wala naman palang silbi ang itak mo sa akin eh. Bakit na? Gusto mong masubukan yung lakas ko. Oh! Wala yan ah. Ito, sa'yo. Oh! Ah! 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 Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ah! Kaya sinabi Ah! Hindi pa lang yan yung gagawin ko sa'yo. Ha? Hindi pa lang yan. Tingnan mo. Napakatapang mo pero wala ka naman pala magagawa. Ipakita mo nga yung itak mo. Saan mong gawam nila yung kalihok? Namin na! Wala ka naman magagawa. Ah! Baka na yung itak mo. Ah! Hindi ka yung itak mo sa akin. Ah! Baka gusto mo, ito ang papatay sa'yo. Ha? Namin na! Nila yung kalihok ko! Lingkod. Ah! Ah! Lingkod yan. Ah! Namin na! Kalihok! Ano na? Alam ko, tawahan ko ng super. Ah! 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 Itong gamit mo. Kailangan silbi sa akin to. Sige, hindi mo na kapagpapusin. Ah! Pagbibigyan mo na kita. Yung itak mo, hawakan mo yan. Pagbibigyan mo na kita. Kung mag-alala, hindi mo na kita papusin. Yung mga apo na niyo Pagbigyan mo na kita.